Ang pintuan ng aking VIP office ay bumukas ng malakas. Walang katok. Ang tuyo at biglang tunog ay pumunit sa katahimikan at seryosong kapaligiran ng departamento ng OBGYN, kung saan ako ang head. Tinaas ko ang aking ulo. Ang salamin ko ay dumulas sa ilong at ang aking puso ay lumaktaw ng isang kaba. Sa pintuan, nakatayo, parang isang monumento, si Ginang Consuelo de la Cruz ang aking biyenan. Ang kanyang mukha ay puno ng kunot na nagpapakita ng awtoridad at kalupitan. Ang kanyang mga mata, matatalim na parang talim, ay nakatitig sa akin. Sa kanyang braso, maingat niyang inakay, parang isang mahalagang jade statue, ang isang bata at magandang babae na nakasuot ng malambot na kulay rosas na maternity dress. Siya, si Sofia. Kilala ko siya, kahit na nakita ko lamang siya sa ilang malabong larawan na palihim na ipinadala sa akin ng isang mabait na kasamahan. Nakilala ko siya agad. Siya ang kabit ng asawa kong si Ricardo. Hindi ako binigyan ni Ginang Consuelo ng isang segundo para makabawi. Naglakad siya papasok sa opisina na may malalaki at awtoritatibong hakbang at inupuan si Sofia sa upuan sa tapat ng aking mesa. Umupo ang aking biyenan na nakakrus ang mga binti. Ipinagkrus ang kanyang mga braso sa dibdib at nagsalita sa isang malakas na boses. Sinadya ng malakas upang marinig ng aking assistant at ng mga nasa labas ng pintuan. Doktora Perez, ngayon ay dinala ko ang aking mahal na manugang para sa pagsusuri. Narinig ko na ikaw ang pinakamagaling dito, ang head ng departamento, kaya kinailangan kong dalhin siya sa iyo. Para ikaw mismo ang mag-ultrasound sa aking pinakahihintay na apo, ang tagapagmana. Tingnan mo nang mabuti doon, kung malusog ba ang aming batang lalaki. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng lason. Ang bawat isa ay parang isang hindi nakikitang punyal na tumusok sa aking dibdib. Mahal na manugang, tagapagmana, ang mga parirala na ito, parang sampal, ay sumasakit sa aking dangal at sa sakit na tahimik kong tiniis sa loob ng 5 taon. Namutla ang batang nurse sa tabi ko. Nalilito ang tingin sa akin, hindi alam kung paano mag-react. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang pigilan ang alon ng pait na umakyat sa aking lalamunan. Inilagay ko ang panulat sa mesa. Tinanggal ang salamin. At kinuskos ang aking sentido na pumipintig sa tensyon. Sa loob ng 5 taong pagiging kasal, nasanay na ako sa kanyang kalupitan. Ngunit ito ang unang pagkakataon na naglakas loob siyang dalhin ang kahihiyan na ito dito. Sa aking santuwaryo. Sa lugar kung saan ginagamit ang aking kaalaman at tungkulin bilang doktor. Nagligtas ako ng mga tao at nagbigay ng kagalakan sa maraming pamilya. Si Sofia, na nakaupo sa tabi, ay mahinhin na yumuko. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanginginig. Perpekto niyang ginagampanan ang papel ng isang inosente, nahihiyang babae na nasa isang nakakahiyang sitwasyon. Ngunit malinaw kong nakita kung paano lumiko ang sulok ng kanyang mga labi sa isang matagumpay na ngiti. Ang kanyang kamay ay nakalagay sa kanyang tiyan. Nakapansine-pansin ng lumaki, na mapanukso niyang hinimas-himas. Si Ginang Consuelo, napansin ang aking katahimikan, ay nagpasya na, durugin ako, nginisihan niya ako ng may paghamak. Ano? Hindi masaya? O inggit ka na? Ang iba ay kaya. At ikaw hindi? Sinabi ko na ang babae, na alam lang ay tumingin sa kanyang libro, na palaging amoy antiseptic, ay hindi kayang manganak. Isang tunay na baog. Hindi pinalad ang pamilya de la Cruz, na napunta ka sa kanila. Ngunit sa aming pamilya Perez. Ngumiti ang kapalaran. Pinadala sa amin si Sofia, parehong maganda at matalino, at magbibigay pa ng isang anak na lalaki, isang tagapagmana. Sapat na, sabi ko. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit ang lamig at talas nito ay kayang putulin ang agos ng kanyang makamandag na salita. Tumayo ako. Lumapit sa lababo. At binuksan ang gripo. Pinawi ng malamig na tubig ang aking nagbabagang mga kamay. At tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Isang pagod na mukha ng babae pagkatapos ng mahabang duty sa gabi, madilim na bilog sa ilalim ng mga mata, ngunit sa tingin ay isang hindi pa nakikitang determinasyon.
Nagtiis ako. Ang aking sakripisyo, ang aking pasensya, lahat ay niyurakan, nang walang kaunting awa. Kung gusto nilang gawing entablado ang lugar na ito, kung gayon, makikipaglaro ako sa kanila sa huling yugto. Sa isang dula, ang katapusan nito ay tiyak na hindi nila ikagagalak. Tumingin ako. Sa aking mukha ay isang propesyonal na maskara lamang ng isang doktor. Lumapit ako kay Sofia. Ang aking boses ay walang anumang emosyon. Pakiusap. Humiga ka sa stretcher para sa ultrasound. Itaas ang iyong damit at humiga sa kaliwang bahagi. Medyo nagulat si Sofia sa aking pagiging kalmado, ngunit masunurin niyang sinunod ang utos. Tumayo si Ginang Consuelo sa tabi. Ipinag-cruise ang mga kamay sa baywang, na parang isang hurado sa isang patimpalak. Nagsusuot ako ng medical gloves. Nilagyan ng gel ang kanyang tiyan. Bahagyang nanginginig si Sofia sa lamig. Kinuha ko ang transducer at dahan-dahang iginalaw ito sa kanyang tiyan. Sa screen, unti-unting lumitaw ang imahe ng fetus. Isang maliit na nilalang. Nag-focus ako sa trabaho. Sinusuri ang bawat indicator. Heartbeat, crown rump length, amniotic fluid volume. Lahat ay normal. Gaano man ako kamuhi sa ina. Bilang doktor, kailangan kong aminin, ang fetus ay ganap na malusog. Ano na? Lalaki ba? Naiinip na tanong ni Ginang Consuelo. Inilapit ang kanyang mukha sa screen. Saglit ko siyang tiningnan. Pagkatapos ay muling tiningnan ang monitor. At sa isang regular na boses ay sinabi, ang tibok ng puso ay normal. 150 beats bawat minuto. Lahat ng indikasyon ng pag-unlad ay normal at tumutugma sa 16 na linggo ng pagbubuntis. Ang fetus ay ganap na malusog. Sinadya kong hindi sinagot ang tanong tungkol sa kasarian. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Sofia. Isang ngiti ng kasiyahan ang namulaklak sa kanyang mga labi. Si Ginang Consuelo naman ay masayang natawa. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa opisina. Mahusay, napakagaling. Ang aking apo, nakita mo Emilia? Ito ang kaligayahan ng pamilya Perez. Tingnan mong mabuti. Tingnan ang hindi mo kailanman magkakaroon sa buhay. Tumingin siya sa aking nurse at ipinagmalaki. Nakikita mo, ito ang aking manugang. Kakabuntis lang at agad na lalaki. Kung ikaw ay magpakasal, tandaan, ang pinakamahalaga sa isang babae ay ang kayang manganak. Kung hindi, gaano ka man katalino, ikaw ay walang kwenta. Ang kahihiyan ay umabot sa sukdulan. Tahimik. Dahan-dahan kong pinunasan ng gel sa tiyan ni Sofia at senyasan siyang umupo. Lahat ay handa na. Ang kanilang palabas ay malapit ng matapos. At ngayon ay ang aking pagkakataon. Dahan-dahan akong lumapit sa basurahan ng medikal na basura. Inalis ang maruming guwantes. At tumpak na itinapon ang mga ito sa loob. Hinarap ko ang dalawang babae na nagpapakalango sa kanilang tagumpay. Tiningnan ko si Ginang Consuelo diretso sa mata na may malalim, nakakapangilabot na tingin. Bahagya siyang nanginginig. Ang ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang nawala. Ang kapaligiran sa opisina ay biglang naging mabigat, nakasasakal. Bahagya akong ngumiti. Nang walang bahid ng init. Oo, ang fetus ay talagang napakalusog. Ginang, binabati ko kayo. At ang dalagang ito, huminto ako. Hinayaan ang katahimikan na maging mas nakakapanlumo. Nag-aalala sina Ginang Consuelo at Sofia na nakatingin sa akin. Parang nararamdaman ang paparating na bagyo. At pagkatapos, dahan-dahan, binibigkas ang bawat salita. Sinabi ko ang pangungusap na alam kong mas matalim kaysa sa anumang scalpel. Malusog ang fetus, ngunit Ginang. Anong apo ang inaalagaan nyo? Ang inyong anak. Ang aking asawang si Ricardo ay baog. Mayroon siyang azoospermia sa loob ng 5 taon. Pagkatapos kong magsalita, parang huminto ang oras sa maliit na opisina. Ang matagumpay na tawa ni Ginang Consuelo ay nagyelo sa kanyang mga labi. Nagiging isang mukha ng pagkamangha at takot. Si Sofia, na sandali pa lamang ay mayabang na hinimas ang kanyang tiyan, ay naging puti na parang papel. Lumaki ang kanyang mga mata
At tumitig siya sa akin na parang ako ay isang halimaw na lumabas mula sa impyerno. Maging ang batang nurse na nakatayo sa sulok ay natigilan. Nabitawan ang folder na may tuyong tunog na bumagsak sa sahig na pumunit sa nakakamatay na katahimikan. Baog, azoospermia, ang mga malamig. Walang awa na terminong medikal na ito ang katotohanang itinago ko sa loob ng 5 mahabang taon. Isang lihim na para protektahan ay isinakripisyo ko ang aking kabataan at dangal. At ngayon, ako mismo ang walang awa na naglantad nito. Ang masakit na alaala ng nakaraan ay bumalik sa akin. Naglalaro sa aking isip na parang isang mabagal at nakapangingilabot na pelikula. Naalala ko ang araw na kami ni Ricardo ay nakakuha ng mga resulta ng aming prenuptial medical examination. Noong panahong iyon, ako ay isang bata, puno ng sigasig na doktor, isang resident, at siya ay isang masiglang binata mula sa isang mayaman na pamilya na may magandang kinabukasan. Kami ay lubos na umiibig at magkasama naming iginuhit ang magagandang larawan ng kinabukasan. Inisip ko ang isang bahay na puno ng tawanan ng mga bata, magagandang anak na nagmana ng aming mga katangian. Ngunit ang papel, na may mga resulta ng sperm analysis, ay malupit na sumira sa lahat ng pangarap na iyon. Azoospermia, walang spermatozoa, na nakita sa ejaculate. Ang diagnosis na ito ay bumagsak sa akin na parang hampas ng martilyo. Ako, isang OB-GYN na araw-araw ay nagbibigay ng pag-asa sa maraming mag-asawang walang anak, ay hindi makahanap ng pinakasimpleng kaligayahan ng isang babae. Hindi ko malilimutan ang nawasak na mukha ni Ricardo noong araw na iyon. Umimpis siya sa sulok, ang kanyang malalapad na balikat ay nanginginig. Hindi siya umiyak, ngunit ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata ay mas nakakatakot kaysa libong luha. Sinabi niya sa akin na ang kanyang pagkalalaki ay namatay. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat sa akin. Gusto niyang kanselahin ang kasal. Ibalik sa akin ang aking kalayaan upang makahanap ako ng aking kumpletong kaligayahan. Nakikita kong paano naghihirap ang lalaking mahal ko. Naramdaman ko na ang aking puso ay pinipiga. Ang bulag na pag-ibig ang nagtulak sa akin na gumawa ng isang desisyon na pinagsisihan ko sa buong buhay ko. Niyakap ko siya. Sumumpa na palagi akong nasa tabi niya, na ang mga anak ay hindi ang pinakamahalaga, na maaari kaming mag-ampon ng isang bata, at pagkatapos ay gumawa ako ng pinakamababaliw na bagay. Pinunit ko ang medical report na iyon at nagsinungaling sa kanya, sinabing normal ang mga resulta. At, malamang, ang problema ay nasa akin. Inako ko ang lahat, kusang loob na naging salarin sa mata ng kanyang pamilya, para lang protektahan ang tinatawag na pagkalalaki. Akala ko, sa aking pagiging inosente, na ang aking sakripisyo ay gagantimpalaan ng kanyang walang hanggang pag-ibig at paggalang. Ngunit nagkamali ako. Malupit na nagkamali. Mabilis na naging impyerno ang buhay pagkatapos ng kasal. Si Ginang Consuelo, ang kanyang ina, ay hindi ako nagustuhan. Palagi niyang iniisip na hindi ako karapat-dapat sa kanyang ginintuang anak. Nang malaman niyang hindi ako makakapanganak, umabot sa sukdulan ang kanyang panlilinlang. Araw-araw, kailangan kong uminom ng madilim, mapait na herbal concoctions na dinadala niya sa akin. Sabi niya ay para sa pagpapalakas ng kalusugan, upang madaling magbuntis, ngunit alam kong sa mga tasa na iyon ay naroon ang lahat ng kanyang paghamak at galit sa akin. Sa bawat hapunan, hindi niya nakakalimutang ipaalala sa akin ang tungkulin na magpatuloy ng angkan, tungkol sa kahihiyan na dinulot ko sa pamilya Perez sa aking pagiging baog. Palagi niya akong ikinukumpara sa mga manugang ng mga kapitbahay na, pagkatapos magpakasal, ay nagsilang ng mga matatabang sanggol sa kanilang mga asawa. Ang kanyang mga insulto, ang kanyang paghamak na tingin, ay araw-araw na sumasakit sa aking kaluluwa. Ngunit ang pinakamasakit ay ang pagtrato ni Ricardo. Sa simula ay nakaramdam pa siya ng kasalanan. Palihim akong inalo, humingi ng tawad,
Ngunit pagkatapos ay nasanay na siya na ako ang kanyang kalasag, na ako ang tumatanggap ng lahat ng suntok. Nagsimula siyang umuwi. Nang mas gabi, ang aming mga pag-uusap ay lalong bumibilis. Hindi na niya ako tiningnan ng may dating pag-ibig. Sa halip, sa kanyang tingin ay lumitaw ang pag-iwas. At kung minsan ay walang dahilan na pagkabagabag, tinanggap niya ang aking sakripisyo bilang isang bagay na nararapat. Nagtiyaga ako. Inalo ang aking sarili na mayroon din siyang sariling sakit. Sinubukan kong magtrabaho ng mas masipag, nakamit ang posisyon bilang head ng departamento. Umasa ako na ang aking mga profesional na tagumpay ay magpapabago sa pananaw ng pamilya ng aking asawa sa akin. Ngunit hindi. Sa kanilang mga mata, nanatili akong isang baog. Naalala ko, isang beses pagkatapos ng isang napakahirap na 10 oras na operasyon, nawalan ako ng malay dahil sa pagod sa ospital. Nang magising ako, nakita ko sa tabi ko, hindi ang aking asawa, kundi ang aking ina. Mahigpit niyang hawak ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sinabi niya na sandali lang tumawag si Ricardo. Ibinalita ang balita at ibinaba ang telepono. Nagdahilan ng isang kagyat na pulong. At ang aking biyenan, hindi man lang niya binigkas ang sarili na tumawag at magtanong tungkol sa aking kalagayan. Sinabi niya sa mga kapitbahay na nagpapanggap akong may sakit upang makaiwas sa mga gawain sa bahay. Noon, nagsimula ang isang malaking lamat sa aking kaluluwa. Nagsimula akong magtanong, ang aking sakripisyo ba ay para sa lalaking ito, na para protektahan ay isinakripisyo ko ang lahat? Siya ba ang taong minahal ko, maraming taon na ang nakalilipas? At ngayon, aksidente kong natuklasan ang mga tahasang mensahe sa pagitan niya at ni Sofia sa telepono na nakalimutan niya sa bahay. Mahigit 1 taon na silang nagkikita. Palihim niyang kinukuha ang pera mula sa aming joint account upang bilhan siya ng mga branded na bag at bayaran ang mga marangyang biyahe. Tinawag niya siyang mahal kong asawa. Nangako na bibigyan siya ng opisyal na katayuan. Ngunit ang pinakamasakit ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang kapahamakan, na siya ay naninirahan sa isang baog na asawa at kung gaano siya kawalang pag-asa na nangarap ng isang anak. Ginawa niya akong hangal. Isang miserableng figura sa kanilang kuwento ng pag-ibig. Noong gabing iyon, hindi ako umiyak. Ang mga luha, tila, ay natuyo. Nakaupo ako mag-isa sa dilim. Nakatingin sa kaparehong kopya ng medikal na ulat ni Ricardo, na itinago ko sa ilalim ng aparador sa loob ng maraming taon. Ang dilaw na papel na iyon ay patunay ng aking katangahan at pagkabulag. Isinakripisyo ko ang aking dangal, ang aking kaligayahan, upang protektahan ang isang sinungaling at traidor. Ako mismo ang nagtulak sa sarili ko sa impyerno. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang aking pag-ibig kay Ricardo ay namatay. Namatay ng masakit at matagal na kamatayan. Nagpa siya akong maghain ng annulment upang pawalang bisa ang aming kasal at tapusin ang lahat ng ito. Ngunit hindi ako aalis. Nang tahimik, papabayaran ko sa kanila ang lahat ng ginawa nila sa akin. Gumawa ako ng ilang kopya ng diagnosis. At palihim na inihanda ang petisyon para sa annulment. Naghintay ako ng tamang pagkakataon upang ilantad ang kanilang mga card at ipakita sa mundo ang kanilang tunay na mukha. At ngayon, sila mismo ang nagbigay sa akin ng pagkakataong ito. Ang aking malamig na boses ay umalingaw-ngaw sa puting dingding ng opisina na lumilikha ng isang nakapanlulumo at mabigat na katahimikan. Si Ginang Consuelo ang unang nagising mula sa pagkamangha. Ang kanyang mukha ay naging pula mula sa pagkaputi at pagkatapos ay naging matingkad na pula. Siya ay gumewang. Isang kamay ang sumandal sa stretcher at ang isa naman ay nakaturo sa akin. Nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi makapagsalita. Ikaw ay nagsisinungaling. Ano ang sinasabi mo? Sa wakas ay hirap siyang umungol na may nanginginig na boses na parang isang nasugatang lobo. Ikaw, dahil sa inggit at galit, ay inimbento ang lahat ng ito. At nagpasya kang siraan ang aking anak, ang aking apo.
Napakademonyo mo. Hindi ka makapanganak. Kaya ngayon, gusto mong magdala ng kapahamakan sa aming tahanan? Sumisigaw siya, naglalabas ng mga walang saysay na akusasyon. Sinubukan niyang kumapit sa nag-iisang paliwanag na pumasok sa kanyang isip na nagbabato ako ng paninira. Ngunit ang gulat sa kanyang mga mata ay naglantad ng lahat. Ang isang ina, gaano man siya kadespotic, ay nararamdaman ang kanyang anak. Malamang, sa kaibuturan ng kanyang puso, nararamdaman na niya ang hindi magandang nangyayari, ngunit natatakot siyang aminin ito sa kanyang sarili. Si Sofia naman, sa sandaling iyon, ay nakabawi rin. Agad siyang umiyak. Dumaloy ang luha. Isang kamay ang nakayakap sa kanyang tiyan. Ang isa naman ay kumapit sa kamay ni Ginang Consuelo, na mukhang napakaawa. Mama, natatakot ako. Ano ang sinasabi niya? Paano siya nakakapagsalita ng ganoon? Si Ricardo, napakalusog niya. Gusto niya akong saktan, ang aming sanggol. Oo mama, ano ang gagawin ko ngayon? Ginagampanan niya ang isang perpektong palabas na ipinapakita ang kanyang sarili bilang isang inosenteng biktima ng paninirang puri. Nagsimulang magbulungan ang ilang mausisang pasyente sa labas ng pintuan. Ang ilan ay may simpatiya na nakatingin sa kawawang dalaga. Ako ay nakatayo lamang. Nakapag-cruise ang mga braso sa aking dibdib at may ngiti na pinagmamasdan ang kanilang napakapangit na laro. Inaasahan ko ang ganitong reaksyon. Ang mga tao na sanay ng mamuhay sa kasinungalingan ay hindi kailanman madaling tumatanggap ng katotohanan, lalo na ang ganoong kalupit. Demoyo. Ngumiti ako. Ang aking boses ay nanatiling malamig. Sofia, ako ay isang doktor. Ang aking mga salita ay batay sa mga siyentipikong katotohanan, hindi sa emosyon. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang mga ebidensya? Ang aking mga salita ay nagpanginig kay Sofia. Nagmamadali siyang umiling, lalong bumuhos ang luha. Hindi, ayoko nang makita ang anuman. Hindi ako naniniwala. Hindi magiging ganoon si Ricardo. Sinungaling ka. Si Ginang Consuelo, na parang taong nalulunod, na kumakapit sa dayami, ay agad na sumagot. Tama, ang iyong mga ebidensya ay peke. Ibig sabihin, nagpasya kang linlangin ang mga tao gamit ang iyong katayuan bilang doktor? Ididemanda kita. Para sa paninirang puri. Para sa pang-iinsulto. Sirain ko ang iyong buhay. Mawawala sa iyo ang lahat. Sumisigaw siya. Iwinawagayway ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi siya nang ahas lumapit. Malamang, ang aking kakaibang katahimikan ang nagdulot ng takot sa kanya. Gusto mong idemanda ako? Sige, karapatan mo yan. Ngunit bago mo gawin iyan, baka gusto mong tanungin ang iyong mahal na anak? Sabi ko, habang tinitingnan ang relo sa dingding. Malapit na siya rito, at sa sandaling iyon, tila bilang kumpirmasyon ng aking mga salita. Nagring ang telepono ni Ginang Consuelo. Kinuha niya ito. Halos sumisigaw sa telepono. Ricardo, pumunta ka agad sa ospital. Dito sa departamento ni Obging. Ang asawa mo, nawawala na siya sa katinuan. Nagsasabi siya na ikaw ay baog. Pumunta ka rito at iparamdam mo sa kanya ang kanyang lugar. Kung hindi ka pupunta, mamamatay ako dito mismo. Naiintindihan mo ba? Ibinaba niya ang telepono. Humihingal at tiningnan ako ng tingin na punong-puno ng galit. Sigurado siya na sa sandaling dumating ang kanyang anak, ang lahat ng aking salita ay magiging isang kalokohan. At ako ay luluhod at magmamakaawa para sa kapatawaran sa aking kasinungalingan. Ang buong pasilyo ng ospital ay naging isang gulo. Ang iyak ni Sofia, ang sigaw ni Ginang Consuelo, ang bulungan at usapan ng mga tao. Ang sitwasyon ay lumabas sa kontrol. Hindi na ito simpleng labanan sa opisina, kundi isang mainit na palabas na umakyat ng pansin ng buong ospital. Ilang kasamahan ko ang lumapit, sinusubukang pakalmahin ang aking biyenan, ngunit walang silbi. Itinulak niya ang lahat. Iginigiit na maghihintay siya kay Ricardo upang ayusin ang bagay na ito. Hindi na ako nagsalita pa.
Tahimik na bumalik sa aking opisina, umupo sa silya, at nagbuhos ng isang basong tubig. Kailangan kong panatilihin ang kaunting pagiging kalmado. Alam kong nagsisimula pa lang ang totoong labanan. Sa pagdating ni Ricardo, aabot ang lahat sa sukdulan. At handa ako. Handa kong tanggalin ang maskara mula sa taong minahal ko ng buong puso. Pagkalipas ng humigit kumulang 11 minuto, pumasok sa departamento ang pamilyar na matangkad na figura, na parang bagyo. Si Ricardo. Nakasuot siya ng formal na business suit. Ngunit magulo ang kanyang buhok. At ang kanyang mukha ay namula sa galit at, marahil, sa kahihiyan, nang makita akong tahimik na nakaupo sa opisina. Umungol siya, hindi pinapansin ang 12-12 ng mga mata na nakatitig sa kanya. Emilia, anong circus ang ginawa mo? Nawala ka na ba sa katinuan? Sumugod siya sa akin. Ngunit sinalubong siya ni Ginang Consuelo. Anak, dumating ka. Tingnan mo ang sinasabi ng asawa mo. Inimbento niya na may sakit ka. Para ipahiya ang buong pamilya natin sa harap ng mga tao. Kailangan mo siyang turuan. Ipakita sa kanya kung saan ang lugar niya, sigaw niya, umiiyak, at nagpapalaki ng mga bagay. Si Sofia naman ay tumakbo rin kay Ricardo. Kumapit sa kanyang braso at humihikbi. Ricardo, natatakot ako. Ang daming masasamang sinabi ni Emilia tungkol sa iyo. Ipagtanggol mo kami ng anak ko. Tiningnan ako ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa galit. Ang galit, kahihiyan, at panggigipit mula sa kanyang ina, at kabit ang nagpakawala sa kanyang natitirang katinuan. Itinulak niya si Sofia at Ginang Consuelo, sumugod sa akin. Itinuro ako ng daliri, at itinaas ang kanyang kamay. Manahimik ka! Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na magsalita ng ganoong kalokohan? Gusto mo bang malaman ng buong mundo na wala tayong anak? Gusto mo pa akong ipahiya? Humiyaw ang kanyang boses. Ang kanyang kamay ay papalapit na sa aking mukha. Naramdaman ko ang hangin mula sa kanyang pag-indayog. Ngunit hindi ako natakot. Tiningnan ko siya ng malamig, na may halong paghamak at labis na pagkabigo. Sa sandaling iyon, nang handa nang bumagsak ang kamay ni Ricardo sa aking mukha, nang 12-12 ng mga pares ng mata ang nakatitig sa paghihintay, ginawa ko ang isang bagay na malamang ay hindi niya inaasahan sa buong buhay niya. Sa halip na matakot, umiwas, o ipagtaboy, bahagya kong inihilig ang aking ulo. Ngunit may eksaktong pagkalibre. Ang kanyang galit na sampal ay sumipol sa hangin, nagbigay ng isang walang silbing tunog na walan ng balanse. Si Ricardo ay gumewang at muntik ng matumba. Malinaw na nababasa sa kanyang mukha ang pagkalito at pagkamangha. Malamang, nasanay siya sa masunuring Emilia. Natahimik na tinatanggap ang lahat ng kanyang pagputok ng galit at ang pag-atake ng kanyang pamilya. Hindi siya makapaniwala na ngayon ay naglakas loob akong umiwas. Naglakas loob na hamunin siya. Sinamantala ko ang kanyang pagkalito. Nagsimula akong kumilos. Hindi ako sumisigaw. Hindi ako nakipag-away. Tahimik akong kumuha ng folder ng mga dokumento na inihanda ko na mula sa drawer ng mesa. Ito ang notarisadong kopya ng medikal na ulat 5 taon na ang nakakaraan. Walang salitang sinabi. Lumabas ako sa opisina, patungo sa gitna ng pasilyo, kung saan ako nakikita ng lahat ng kasamahan, nurse, at pasyente. Pagkatapos, sa harap ng nagulat na si Ricardo, Ginang Consuelo, at Sofia, inihagis ko ang folder na ito sa sahig, diretso sa kanyang paanan. Lumipad ang mga puting papel, at bumagsak sa malamig na sahig. Ang una, ang pinakamahalagang pahina, ay bumagsak na nakaharap. Ang diagnosis na azoospermia, kawalan ng spermatozoa, ay nakalimbag sa mataba, malinaw na letra, na nakakakuha ng pansin ng lahat ng naroroon. Isang nakakapanindig balahibo na katahimikan ang bumalot sa lugar. Tumigil ang mga sigaw ni Ginang Consuelo. Tumigil ang pag-iyak ni Sofia. Ang lahat ay huminga ng malalim. Nakatitig sa papel sa sahig. Pagkatapos ay kay Ricardo. Ang pagkalalaki,
Ang bagay na labis naming itinago sa loob ng 5 taon. Ang bagay na isinakripisyo ko ang aking kabataan at kaligayahan para rito, ay ngayon ay pinunit sa aking sariling kamay, inilantad sa publiko, sa pinaka-nakakahiya na paraan. Nakatayo si Ricardo ng parang napako. Ang kanyang mukha ay minsan namumula, minsan namumutla, minsan naman ay naging kulay lupa. Yumuko siya at kinuha ang papel nang nanginginig ang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa linya ng diagnosis, na parang hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Pumatak ang pawis sa kanyang noo. Binasa nito ang kanyang kwelyo ng kamisa. Tiningnan niya ako. Wala na sa kanyang mga mata ang galit. Tanging gulat na takot. Ikaw, saan mo nakuha ito? Ito ay peke. Ipinike mo ito, hindi ba? Bulong niya. Kumakapit sa huling pag-asa. Peke? Mapait at mapanukso akong ngumiti. Ricardo, nakalimutan mo na ba? 5 taon na ang nakakaraan. Magkasama nating nakuha ang resultang ito. Ako mismo ang pumunit sa orihinal. Upang protektahan ka, ngunit itinago ko ang kopya. Napaka-inosente ko noon. Akala ko ay may halaga ang aking sakripisyo. Tingnan mo. Narito ang pulang selyo ng ospital, ang pirma ng head ng laboratory. Sa tingin mo, kaya kong pekehin iyan? Ang bawat salita ko ay parang martilyo sa kanyang ulo. Lumayo siya ng ilang hakbang. Muling nahulog ang papel mula sa kanyang mga kamay. Umiling siya, bumubulong ng kung ano-anong walang saysay. Hindi maaari. Hindi totoo. Si Ginang Consuelo naman ay nagising mula sa pagkabigla. Lumukso siya. Inagaw ang conclusion mula sa sahig. Pagkatapos basahin ang diagnosis, siya ay bumagsak at halos himatayin. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang ginintuang anak, ang kanyang pagmamalaki, ay siya ang may problema. Lahat ng kanyang paninisi, lahat ng pang-aapi na ibinigay niya sa akin sa loob ng 5 taon, ay walang kabuluhan. Lumabas na ako ang inosenteng biktima. Ricardo, totoo ba ito? Anak? Tanong niya sa kanyang anak na may nanginginig at hirap na boses. Hindi sumagot si Ricardo. Nakatayo lang siya. Nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Parang isang talunang mandirigma. Ang kanyang katahimikan ang pinakamalinaw na sagot. Umugong ang mga tao sa paligid. Ang mga bulungan ay naging paghuhusga at pagtawa. Diyos ko! Baog pala ang asawa. At sinisusi pa sa asawa ang lahat. Ang galing naman ng komedya. Doktor ng Obgyn. Tapos, ang asawa niya ay walang sperm at dinala pa rito ang kabit para mag-iskandalo. Wala na talagang hiya. Kawawang doktora. Napakaganda. Napakatalino. At napunta pa sa ganyang klase ng pamilya. Ang mga usapan na ito ay parang libong karayom na tumusok sa dati ng yuping dangal ni Ricardo. Bigla siyang nagtaas ng ulo. Ang kanyang mga mata na namumula sa galit ay nakatingin sa mga tao. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at umungol, na parang isang hayop na nasa sulok. Ganoon ba? Gusto mo akong ipahiya? Sige, tutuparin ko ang iyong hiling. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala sa resultang ito. Pupunta ako ngayon din at magpapasuri ulit sa isang international clinic. Patutunayan ko sa iyo. At sa lahat, na ikaw ang sinungaling. Sumisigaw siya. Ganap na nawala ang kanyang katinuan. Ano ang gusto niyang patunayan? Ang malinaw na katotohanan? O sinusubukan lang niyang iligtas ang huling bahagi ng kanyang pagmamataas? Aneta. Tiningnan ko siya, hindi na nararamdaman ang galit. Braz, hindi awa na lamang. Sige, sasama ako sa iyo. Kalmado kong sabi. Gusto ko ring makita kung gaano katagal mo pananatilihin ang sarili mo at ang iba na linlangin. Ang kabaliwan ni Ricardo ay ginawa ang pasilyo ng gynecology na isang eksena ng trahedya-komedya. Sa kawalan ng pag-asa at yuping dangal, iginiit niya ang kagyat na muling pagsusuri sa kalapit na international clinic. Ninais niya ng ibang desisyon. Isang resulta na makakapagpabago sa sitwasyon upang patunayan ang aking paninirang puri
at ibalik ang kanyang imahe bilang perpektong lalaki. Si Ginang Consuelo, pagkatapos makabawi sa unang pagkabigla, ay mabilis na kumapit sa kanyang anak, na parang taong nalulunod, na kumakapit sa dayami. Umaasa siya na ito ay isa lamang pagkakamali. Ang aking masamang hangarin, tama, kailangan nating muling suriin. Ang ospital na ito ay tiyak na may kasabwat sa bruhang ito. Upang saktan ang aking anak, pupunta kami sa isang mas mapagkakatiwalaang lugar, kung saan walang suhol. Sigaw niya, sinusubukang ibalik ang natitirang dignidad. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit sa kanyang mga mata ay kumikinang ang mahinang pag-asa. Malamang, nananalangin din siya na ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buong kinabukasan ay hindi isang walang silbing tao. Hindi ako tumutol. Sa halip, mabilis akong pumayag. Sige, sasama ako sa inyong lahat upang makita kung ano ang totoo, sabi ko at lumingon sa senior nurse. Idinagdag, ate, pakibantayan na lamang ang mga natitirang pasyente. Magbabakasyon ako ng ilang oras para sa personal na usapin ng pamilya. Inalis ko ang aking puting coat at isinabit ito sa likod ng upuan. Sa sandaling iyon, hindi na ako si Doktora Perez. Ako ay isang asawa na patungo sa katapusan ng isang kasal na puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Nais kong makita ng aking sariling mga mata ang kanilang kumpletong pagbagsak. Nagpunta kami sa International Clinic na matatagpuan sa malapit, na parang isang prosesyon sa isang pantomime. Naglakad ako sa unahan, ng kalmado at may kumpiyansa. Sinundan ako ni Ricardo at Ginang Consuelo, na may madilim na mukha, na parang sila ang naghahabol ng hustisya. Si Sofia ay sumusunod sa likuran. Hawak pa rin ang kanyang tiyan, na may kaawa-awang tingin. Ngunit ang kanyang mga mata ay balisa na tumitingin sa paligid. Sa laboratorio ng andrology ng International Clinic, inutusan si Ricardo na magbigay ng sample. Ang prosesong ito para sa kanya ngayon ay parang isang pagpapahirap. Lumabas siya ng opisina na may kulay abong mukha. Ang likod ng kanyang kamisa ay nabasa ng pawis. Naghihintay kami ng mga resulta sa mga bangko sa pasilyo. Ito ang pinakamahabang 2 oras sa kanilang buhay. Ngunit ang pinakamagaan na 2 oras sa huling 5 taon ng aking buhay. Hindi mapakali si Ginang Consuelo. Naglalakad pabalik-balik. Bumubulong ng mga panalangin. Ngumunguya ng kuko si Sofia. Paminsan-minsan ay nagbibigay sa akin ng mapanuring tingin. At si Ricardo ay nakaupo ng hindi gumagalaw, nakatitig sa isang punto sa sahig. Mula sa kanya ay nagmumula ang pakiramdam ng lubos na kawalan ng pag-asa. Alam ko na sa kaibuturan niya ay naiintindihan niya kung ano ang magiging resulta. Sinusubukan lang niyang ipagpaliban ang sandali kung kailan muling babagsak sa kanya ang malupit na katotohanan. Sa wakas, lumabas ang lab assistant na may selyadong sobre sa kanyang mga kamay. Binanggit niya ang pangalang Perez, Ricardo de la Cruz. Biglang napakilos ang tatlo. Tumayo si Ricardo. Ang kanyang mga binti ay parang tingga. Nanginginig ang kanyang kamay na kinuha ang sobre. Ngunit wala siyang lakas na buksan ito. Hindi nakatiis si Ginang Consuelo. Inagaw ang sobre mula sa kanyang anak at malupit na pinunit. Kinuha niya ang form ng mga resulta. Ang kanyang tumatandang mga mata ay matamlay na nagbasa sa bawat linya. Hindi ko na kailangan pang tingnan. Alam ko na kung ano ang nakasulat doon. Ngunit gusto kong lubos na tamasahin ang sandaling ito. Pagkatapos basahin, nanigas si Ginang Consuelo. Nahulog ang papel mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay naging abo. Walang bahid ng dugo. Gumewang siya at bumagsak sa upuan. Nakanganga, ngunit hindi makapagsalita. Mabilis na kinuha ni Sofia ang papel. Binasa ito at bumagsak din. Hindi maaari, bulong niya. Naging blanko ang kanyang tingin. Yumuko si Ricardo at dinampot ang kanyang sentensiya ng kamatayan. Sa pagkakataong ito, hindi ito kopya. Hindi alaala ng 5 taon na ang nakakaraan. Ito ay isang sariwa, tumpak na resulta mula sa pinakamodernong laboratorio
at ito ay hindi nagbabago. Spermogram, azoospermia. Walang spermatozoa na natagpuan sa ejaculate. Konsentrasyon, 0. Isang ligaw na sigaw ng galit ni Ricardo ang pumunit sa katahimikan ng ospital. Kinuyumos niya ang papel, inihagis sa sahig, hinawakan ang kanyang ulo, at umupo sa isang sulok. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga tuhod. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Sa pagkakataong ito, umiyak siya. Ito ay mga luha ng kahihiyan, pagbagsak, at huling pagsisisi. Natalo siya. Natalo ng lubos. Natalo siya hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Napagtanto niya ang katotohanan na mas masakit kaysa sa kanyang pagiging baog. Naunawaan niya na sa kanyang katangahan ay inalagaan niya ang anak ng iba. Minahal niya. Binigyan niya ng ginhawa ang isang babae. Ipinagmalaki ang kanyang dugo. Ngunit sa huli ay naging katuwaan lamang sa kanyang palabas. Dahil sa isang manloloko, dahil sa isang ilusyon na pagmamataas, itinakwil niya, ipinagkanulo niya ang kanyang asawa, na isinakripisyo ang lahat para sa kanya. Ang sakit na ito ay, marahil, mas malakas kaysa sa diagnosis mismo. Nakatayo ako at tahimik na pinagmamasdan ang kanyang pagbagsak. Sa aking puso ay walang kagalakan sa kapahamakan ng iba. Tanging kakaibang walang laman. Tila, lahat ng utang ay nabayaran. Ang lalaking ito, gaano man siya kasalanan, ay nagbabayad ngayon ng napakataas na presyo. Ngunit hindi ko siya kayang kaawaan dahil ang sakit na idinulot niya at ng kanyang pamilya sa akin sa loob ng 5 taon ay hindi na mababawi. Malapit nang matapos ang palabas, ngunit mayroon pa ring isang karakter na kailangan kong harapin. Tumingin ako kay Sofia, na nakatayo, nakatulala at may mukha na puno ng takot. Sofia, sabi ko sa isang malamig na tono. Ngayon, maaari mo nang sabihin kung sino ang tunay na ama ng batang ito? Ang aking tanong, na parang kidlat, ay tumama kay Sofia, na nagpabalik sa kanya. Mula sa pagkamangha, nanginginig siya, natatakot na tumingin sa akin. Pagkatapos ay kay Ricardo na durog at kay Ginang Consuelo na nakatulala. Ang dating niyang kayabangan at pagmamalaki ay naglaho. Ang natira na lamang ay ang gulat ng isang nalantad na manloloko. Naunawaan niya na tapos na ang kanyang palabas. Ang life raft na tinatawag na tagapagmana ng pamilya Perez ay lumubog. Wala nang atrasan. Dahil alam na walang silbi ang pagtanggi, gumamit si Sofia ng lumang taktika. Muling bumuhos ang luha mula sa kanyang mga mata. Ang magandang mukha ay naging napakaawa. Ako, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari ito. Bulong niya ng nanginginig. Bumibiyak na boses. Mahal ko lang si Ricardo, sumusumpa ako. Baka sobrang gusto ko ng anak niya. Kaya isang beses, noong lasing ako, hindi ko napigilan ang sarili ko. Patawarin niyo ako. Sobrang ikinalulungkot ko. Sinubukan niyang gumawa ng isang walang kwentang kwento tungkol sa isang pagkakamali noong lasing. Umaasa na mabawasan ang kanyang kasalanan, makakuha ng kahit kaunting awa mula kay Ricardo. Ngunit wala nang naniniwala sa kanyang mga luha ng buwaya. Nagtaas ng ulo si Ricardo. Ang kanyang mga mata na namumula sa galit ay nakatitig sa kanya. Wala na sa kanyang tingin ng paghanga, tanging galit at pagkamuhi. Niloko siya sa pinakamalupit na paraan. Ginawang hangal sa harap ng buong mundo. Manahimik ka, unggol niya. Sa tingin mo ba, naniniwala pa rin ako sa iyong mga kasinungalingan? Niloko mo ako. Niloko mo ang buong pamilya ko. Sabihin mo, sino ito? Nang makita na hindi pabor sa kanya ang sitwasyon, nagbago ng taktika si Sofia. Tumigil siya sa pakikipagtalo kay Ricardo at lumapit sa akin, sinusubukang gamitin ang aking moralidad. Emilia, alam kong mabait kang tao. Isa kang doktor. Naiintindihan mo ang paghihirap ng mga babae. Pakiusap. Tulungan mo ako. Nagmamakaawa ako. Walang kasalanan ng bata. Huwag mong ipagkakalat. Tahimik akong aalis. Hinding-hindi ko naguguluhin ang iyong pamilya. Sinubukan niyang gamitin ang aking propesyonal na pagmamalasakit bilang sandata, umaasang maaawa ako. Ngunit nagkamali siya.
Hindi na ako ang inosenteng Emilia 5 taon na ang nakakaraan. Tulungan ka? Ngumiti ako ng mapait. At sino ang tumulong sa akin sa loob ng maraming taon nang tiniis ko ang pangiinsulto mula sa inyong pamilya? Nasaan kayo? Nang palihim na ginagastos ng asawa ko ang pera ko para suportahan ka. Inisip mo ba ako? Ngayon humihingi ka sa akin ng tulong. Hindi ba nakakatawa? Ang aking mga salita ay nagpatahimik kay Sofia. Naintindihan niya na hindi ako madaliin. Sa gulat, nagsimula siyang maghanap ng paraan para makatakas. Kailangan kong pumunta sa banyo. Sabi niya, hawak ang kanyang tiyan. At nagpapanggap na nasasaktan. Pagkasabi nito, tumalikod siya. At sinubukan tumakas. Ngunit minamaliit niya ang aking pagiging handa. Pagkapasok pa lang namin sa ospital, inaasahan ko na ang lahat ng posibleng sitwasyon. Palihim akong tumawag sa head ng security. Isang taong tinulungan ko noon. At hiniling na bantayan ang sitwasyon. Pagkalipas ng ilang hakbang ni Sofia, 2 matataas na security guard ang humarang sa kanyang daan. Paumanhin. Ngunit hiniling ni Doktora Perez na pigilan ka namin hanggang sa matapos ang usapan, nang makita na wala nang madaanan. Naunawaan ni Sofia na wala na siyang takasan. At tuluyan siyang bumagsak. Bumagsak siya sa malamig na sahig. Kumapit sa mga binti ni Ginang Consuelo. At umiyak ng malakas. Sa pagkakataong ito, hindi ito pagganap. Kundi tunay na takot. Mama, Nanay, patawarin niyo ako. Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Labis akong nagkasala. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil mahal na mahal ko si Ricardo. Natatakot akong mawala siya. Nakita ko kung paano niya pinangarap ang isang anak kaya nagpasya akong gumamit ng donor sperm. Para panatilihin siya. Para manganak ng apo para sa inyo. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito, Mama. Ang walang kahihiyan at walang saysay na kasinungalingan na ito ang naging huling patak. Si Ginang Consuelo, na nakaupo ng tulala, nang marinig ito, ay tila nagising. Ang pagkabigla sa pagiging baog ng kanyang anak, na hinaluan ng kahihiyan sa panlilinlang ng isang babae, ay naging matinding galit. Ano? Ano ang sinabi mo? Donor sperm? Naglakas loob kang magdala ng bastard sa aming bahay para linlangin kami? Ikaw! Malandi ka! Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa galit. Nakalimutan niya ang kagandahang asal, ang sakit, at sumugod kay Sofia, na parang isang galit na leon. Ginulpi niya ang kanyang buhok, pinunit ng may lakas. Kinakalkal niya at sinampal ang kanyang mukha. Papatayin kita. Papatayin ko ang isang bastos na tulad mo. Naglakas loob kang lokohin ang aking anak. Lokohin ako tungkol sa aking apo. Sisirain kita. Isang nakakapanindig balahibo na tagpo ng pag-aaway ang naganap mismo sa lobby ng International Clinic. Si Sofia, na hindi inaasahan ang pag-atake, ay tanging kaya lamang takpan ang kanyang ulo, gamit ang kanyang mga kamay, at sumigaw sa sakit. Tulong! Ang babaeng baliw na ito ay sinasaktan ako. Sumugod ang mga security guard upang paghiwalayin ang 2 babaeng nagwawala. Ang buong lobby ay naging isang palengke. Pinagkaguluhan sila ng mga usisero. Kinukuha ang kanilang mga telepono upang mag-record at kumuha ng litrato. Ang pamilya Perez, na laging ipinagmamalaki ang kanilang estado at pagiging marangal, ay naging katuwaan na ngayon sa buong lungsod. Nakatayo ako sa gilid at tahimik na nanonood. Hindi ako nakialam. Hinayaan ko silang ayusin ang gulo na nilikha nila. Ito ang presyo na kailangan nilang bayaran para sa kanilang katangahan, kasakiman, at kalupitan. Ang galit ni Ginang Consuelo, ang kanyang mga suntok, ay hindi lamang para kay Sofia. Ang nakakapanindig balahibo na eksena ng pag-aaway, ay sa wakas ay pinatigil ng mga security guard. Si Ginang Consuelo ay kinaladkad sa gilid, magulo ang buhok, at gusot ang damit. Patuloy pa rin siyang sumisigaw ng mga sumpa. Nakaupo si Sofia sa sahig. Namaga ang kanyang mukha. Gulo ang buhok. Tahimik siyang umiyak. Parehong mukhang kawawa. Ang nakakahiya at magulong palabas
na ito ay nakuhanan sa 12-dosenang telepono. Alam kong pagkalipas ng ilang oras, ang mga video na ito ay magkakalat sa social media. Ang reputasyon, ang bagay na mas pinahahalagahan ni Ginang Consuelo at ng kanyang pamilya kaysa sa buhay, ay ngayon ay niyurakan ng kanyang sariling mga kamay. Pagkatapos ng matinding galit, tila nawalan ng lakas ang aking biyenan. Bumagsak siya sa silya, humihingal, at nakatitig sa kawalan. Naintindihan niya ang lahat, ang apo, na labis niyang inaasahan at inaalagaan, ang kanyang pag-asa para sa pagkilala sa lipunan, ay lumabas na anak ng iba, isang bunga ng panlilinlang. Ang kanyang anak, ang kanyang pagmamalaki, ay baog, at ang manugang na kanyang inapi, at pinahirapan sa loob ng 5 taon, ay lumabas na ang tanging makapagliligtas sa kanilang sirang pamilya. Ang malupit na katotohanan, na bumagsak sa kanya ng sabay-sabay, ay sumira sa lahat ng kanyang ilusyon at pagmamataas. Nagkamali siya, nagkamali ng lubos, at pagkatapos ay nangyari ang hindi kapanipaniwala. Si Ginang Consuelo, ang mapagmataas at despotic na babae na ito, ay dahan-dahang tumayo at, paika-ika, ay lumapit sa akin. Hindi na siya sumisigaw, hindi na nagmumura. Tiningnan niya ako ng may komplikadong tingin, na may halong pagsisisi, kahihiyan, at, marahil, pagmamakaawa. Lumapit siya sa akin, at biglang lumuhod. Ang gawaing ito ay nagpabigla sa lahat, kasama ako. Niyakap niya ang aking mga binti. Isinubsob ang kanyang mukha sa aking pantalon at umiyak. Sa pagkakataong ito, hindi ito peking luha, kundi luha ng tunay na pagsisisi. Emilia, Mama, patawarin mo ako. Mali ako. Napakabigat ko ang aking pakikitungo sa iyo. Ako ay isang kakilakilabot na biyanan. Pakiusap, patawarin mo ako. Ang kanyang pag-iyak ay sinamahan ng mga hikbi at putol-putol na paghingi ng tawad. Ito ay lahat ng aking kasalanan. Ako ay bulag. Hindi ko pinahahalagahan ang isang mabuting manugang na tulad mo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Emilia, huwag kang makipaghiwalay kay Ricardo. Siya ay hangal. Siya ay nagkasala sa iyo. Ngunit hindi niya kaya kung wala ka. Kung aalis ka, ano ang mangyayari sa aming pamilya? Lahat ay tatawa sa amin. Kaawaan mo ako. Kaawaan mo si Ricardo. Panatilihin ang dangal ng aming pamilya. Anak, nakatayo ako nang hindi gumagalaw. Nakatingin sa babaeng nakaluhod sa aking paanan. Ang kanyang mga luha, ang kanyang mga paghingi ng tawad. Huli na ang lahat. Reputasyon. Maging sa sandaling ito, ang pinakamalaking pag-aalala niya ay ang reputasyon, ang dangal ng kanyang pamilya. Humingi siya ng tawad hindi dahil sa sakit na idinulot niya sa akin. Humingi siya ng tawad dahil natatakot siya sa paglantad. Natatakot sa mga panlilibak ng mga tao. Kung hindi ko inilabas ang mga baraha ngayon, kung hindi napatunayan ang pagiging baog ni Ricardo, makikilala ba niya ang kanyang pagkakamali? Siyempre hindi. Patuloy niya akong pahihirapan. Palalayasin niya ako sa bahay para dalhin ang kanyang mahal na manugang na may tagapagmana. Ang pagsisisi na ito ay isang anyo lamang ng pagiging makasarili. Wala akong naramdaman, walang awa, walang kagalakan sa kapahamakan ng iba, tanging walang hanggang pagkapagod. Yumuko ako at dahan-dahan, ngunit matatag, inalis ang kanyang mga kamay mula sa aking mga binti. Tumayo ka, Ginang. Malayo na ang narating ng lahat. Ang aking kapatawaran ay hindi magpapagaling sa mga sugat na ito. Pagkatapos sabihin ito ng regular na boses, tahimik akong kumuha ng isa pang folder mula sa aking bag. Ito ay isang petisyon para sa annulment na matagal ko nang inihanda at nilagdaan. Inilagay ko ito sa mesa sa harap ni Ricardo, na nakaupo pa rin sa sahig. Ricardo, pirmahan mo. Tapusin na natin ito dito. Mas mabuti ito para sa ating dalawa. Nagtaas siya ng walang laman na tingin sa akin. Pagkatapos ay tiningnan ang petisyon. Walang sinasabi. Tahimik niyang kinuha ang panulat at nanginginig ang kamay na nilagdaan.
Sa sandaling ito, opisyal na natapos ang aming 5 taong kasal. Nang makita ito, humiyaw si Ginang Consuelo at nawalan ng malay. Muling nagsimula ang kaguluhan sa bulwagan. Sumugod ang mga tao upang tulungan siya at tumawag ng mga doktor. Si Sofia, sinamantala ang kaguluhan, ay tahimik na naglaho. Kami na lamang ni Ricardo ang natira. Nakaupo siya sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay. Hawak ang mga dokumento para sa annulment. Tumingin ako at umalis. Hindi man lang lumingon. Alam kong ito ang katapusan. Ngunit para sa akin, ito rin ang simula. Ang simula ng isang bagong buhay. Nang walang luha at walang kabuluhang sakripisyo. Pagkaalis sa ospital, hindi ako umuwi. Ang lugar na iyon ay isa na lamang walang laman na balat para sa akin. Puno ng masakit na alaala. Nagpunta ako mismo sa law office ng aking kuya. Si Kuya Victor. Mas matanda sa akin si Kuya Victor ng 5 taon. Kilala siya sa legal circles bilang isang abogado. Matalas, mapanuri, at ang nag-iisa na palaging nagmamahal at nagtatanggol sa akin ng walang pasubali. Nang makita akong may pulang mga mata at pagod na mukha, hindi siya nagtanong ng karagdagang tanong, kundi tahimik na nagtimpla sa akin ng isang tasa ng mainit na tsaa. Alam niyang sasabihin ko ang lahat. Kapag handa na ako, umupo ako, uminom ng isang paghigop, naramdaman ang init na kumalat sa aking katawan. Masyado akong matagal na nagpigil. Ngayon, sa harap ng nag-iisang malapit na tao na pinagkakatiwalaan ko, bumagsak ang lahat ng aking pagpipigil. Umiyak ako at ikinuwento sa kanya ang lahat. Ang lihim ng sakit ni Ricardo. Ang aking bobo na sakripisyo. Ang nakakahiya na palabas sa ospital. At ang pagtatapos ngayon. Tahimik na nakinig si Victor. Mas lalong kumunot ang kanyang kilay. Malinaw na nakikita sa kanyang mukha ang galit. Nang matapos ako, malakas niyang itinuktok ang kanyang kamao sa mesa. Kaya tumalon ang tasa. Ang buong pamilya nila ay isang grupo ng mga walang hiya. Sinabi ko na sa iyo, mula sa simula, na hindi mo mapagkakatiwalaan ang Ricardo na iyon. Na ang kanyang pamilya ay masyadong komplikado. Hindi ka nakinig sa akin, paninisi niya. Ngunit sa kanyang boses ay mas maraming sakit kaysa galit. Bakit mo tiniis ang lahat ng ito? Sa loob ng 5 taon. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Akala mo ba kaya mong mag-isa? Patawad. Hikbi ko. Noon, labis akong umiibig, labis na nabubulagan. Akala ko, may saysay ang aking sakripisyo. Saysay? Mapait na ngumiti si Victor. Ang iyong sakripisyo ay nagpabobo sa iyo. At sa kanya ay duwag. Wala nang iba. Ngunit sige, nakalipas na iyon. Ngayon hindi na oras para sa mga paninisi. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon. Agad siyang bumalik sa kanyang papel bilang abogado. Ang pagpapaanol ng kasal ay tamang hakbang. Ngunit hindi sapat na maghiwalay lang kayo. Maraming pinsala ang idinulot nila sa iyo. Parehong moral at material. Hindi natin sila pwedeng hayaan na makawala ng ganoon kadali. Nagtataka akong tumingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Pipirmahan na niya ang aplikasyon. Ang pirma niya ay simula pa lang. Gagamitin natin ang pagnanakaw niya ng pera para sa kabit bilang matibay na ebidensya ng kanyang psychological incapacity. Nagampanan ang obligasyon ng isang asawa. Kailangan nating pumunta sa korte para mabawi ang lahat. Naiintindihan mo ba? Paliwanag ni Victor. At hindi ko hahayaan na umalis ka nang walang dala. At hinihinala ko na ang Ricardo na iyon ay naglabas ng maraming pinagsamang pondo kamakailan upang suportahan ang babaeng iyon. Kailangan nating imbestigahan ito. Kaya, Sofia, hindi ako naniniwala na siya ay isang inosenteng nawawalang tupa. Ang kanyang mga aksyon ay organisado. May layunin. Mukhang isang planadong panloloko. Nang makinig sa pagsusuri ng aking kapatid, tila ako ay nagising. Talaga, labis akong nasaktan kaya nakalimutan ko ang praktikal na bahagi ng bagay. Marami akong trabaho. Ang aking kita ay palaging mas mataas kaysa kay Ricardo. Karamihan sa aming ari-arian. Isang marangyang apartment, kotse,
savings, ay kinita ko. Kung magpapaano lamang ako, hindi ba ako masyadong maawain sa isang trader? Kaya, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ko. Lubos na nagtitiwala sa kanyang plano. Una, determinado ang sabi ni Victor, ay suriin ng husto ang Sofia na iyan. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Nakaraan, koneksyon, pinansyal na sitwasyon. May pakiramdam ako na ang bata sa kanyang tiyan ay hindi lamang donor sperm. Malamang, may ibang ama ang bata. At si Ricardo ay isa lamang piyesa sa kanyang laro. Mayroon akong ilang impormasyon. Sabi ko, ipinagmalaki ni Ricardo na nagtatrabaho siya sa isang malaking media agency at mayaman ang kanyang pamilya. Lahat iyon ay kasinungalingan. Para lang mabulagan ka. Ngumisi si Victor. Hayaan mo na sa akin. Mayroon akong pangkat ng mahuhusay na private investigators. Pagkalipas ng ilang araw, makukuha na natin ang lahat ng kinakailangang impormasyon. At ikaw, ang iyong tungkulin ngayon ay umuwi at kolektahin ang lahat ng dokumento ng ari-arian. Savings accounts, bank statements, kailangan nating kontrolin ang pananalapi upang hindi sila magkaroon ng pagkakataon na maglabas pa ng anuman. Pagkatapos makinig sa aking kapatid, bumalik ako sa bahay na dating itinuturing kong aking pugad. Wala si Ricardo doon. Ang bahay ay malamig at walang laman. Pumasok ako sa kwarto. Binuksan ang safe, na kami lang ang nakakaalam. Kumirot ang aking puso. Ang 2 passbook na may kabuuang halaga na halos 3 milyong pesos, ang aking ipon sa loob ng maraming taon, ay wala na. Ang natira na lamang ay ang mga dokumento ng apartment at ilang alahas. Kung gayon, tama si Victor. Palihim niyang kinuha ang lahat ng pera para sa kanyang kabit. Muling bumalik sa akin ang galit at sakit. Anong tanga ko? Nagtiwala ako sa kanya. Kinuha ko ang natitirang dokumento, inilagay sa aking bag, at umalis, nang walang kaunting pagsisisi. Pagkalipas ng ilang araw, tumawag si Victor. Seryoso ang kanyang boses. Emilia, mayroon akong mga resulta ng investigasyon tungkol kay Sofia. Ang totoo, mas masahol pa kaysa sa inaakala natin. Habang nakikinig sa kanyang kwento, namanhid ako. Hindi nagtatrabaho si Sofia sa anumang media agency. Siya ay isang simpleng dalaga mula sa probinsya na pumunta sa Maynila nang walang permanenteng trabaho. Ang kanyang mayamang pamilya ay isa ring imbento. Ang kanyang mga magulang sa nayon ay mga simpleng magsasaka na naninirahan ng mahirap. Si Sofia mismo ay may madilim na nakaraan, nahaharap na sa kaso ng maliit na panloloko. At ang pinakamasahol, hindi lamang si Ricardo ang kanyang nakikipag-ugnayan. Sinundan siya ng mga detektib at nalaman na siya ay naninirahan, na parang mag-asawa sa ibang lalaki, sa isang marumi at inupahang silid sa isang working class na lugar. Ang lalaking ito ay nagngangalang Dante, na may palayaw na scar. Isang kriminal, na sangkot sa pautang, at pangungulekta ng utang, at lubog din sa utang. Kung gayon, ang bata, bulong ko. Natatakot na tapusin ang aking iniisip. Eksakto, kumpirma ni Victor. May malaking posibilidad na ang bata ay kay Scar. Ginawa ng babaeng ito ang isang perpektong palabas. Ginamit ang pagbubuntis upang linlangin si Ricardo. Kumuha ng pera mula sa kanya at bayaran ang mga utang ng kanyang kasintahan. Si Ricardo ay lumabas na isang ganap na idiot. Na iniloko. Naging malinaw ang lahat. Ito ay hindi lamang isang kuwento ng pagtataksil. Ito ay isang maingat na pinlano at malupit na scheme ng panloloko. At ang aking asawa ang pinakatanga na biktima sa palabas na ito. Nang malaman ko ang kakilakilabot na katotohanan tungkol kay Sofia, wala na akong naramdamang sakit. Sa halip ay dumating ang pagkamuhi at paghamak. Pagkamuhi sa isang malandi at tuso na babae. At paghamak sa lalaki, na aking asawa, na napakatanga upang hayaan ng isang ahas, na iligaw siya, handang iwan ang kanyang pamilya, at dangal, para sa isang pekeng palabas. Ang aking kapatid na si Victor, gayunpaman, ay tiningnan ang sitwasyon ng mas praktikal.
Ito ang ating pagkakataon, Emilia. Sabi niya, hindi natin maaaring hayaan ang babaeng ito at ang kanyang kasintahan na makatakas kasama ang iyong pera. Ngunit hindi tayo maaaring kumilos ng hayagan. Masyado itong delikado. Ang nag-iisang makakakalutas sa gusot na ito, sa kabila ng lahat, ay si Ricardo mismo. Sumimangot ako. Hindi ko siya maintindihan. Gusto mong sabihin ko sa kanya ang totoo. Bakit? Hindi siya maniniwala. Muli niyang iisipin na nag-iimbento ako upang awayin siya sa kanyang minamahal. Hindi. Umiling si Victor. Wala tayong sasabihin. Gagawin natin na siya mismo ang makakita ng lahat. Sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling mga mata siya maniniwala. At sa sandaling ang pagkalalaki ay tuluyang yurakan, magkakaroon siya ng motibasyon upang bawiin ang ninakaw sa kanya. Ang galit ng isang niloko na asawa na kinabit, ang magiging pinakamahusay nating sandata. Ang plano ng kapatid ko ay talagang mapanlinlang. Gusto niyang gamitin si Ricardo upang parusahan si Sofia at ang kanyang kasintahan at sa parehong oras ay bigyan ng hindi malilimutang leksyon si Ricardo mismo. Inutusan niya ang kanyang mga tao na patuloy na subaybayan si Sofia at Dante's car. Alamin ang kanilang araw-araw na gawain. Pagkalipas ng ilang araw, matapos makakuha ng sapat na impormasyon, binigyan ako ni Victor ng isang papel na may address. Ito ang address ng kanilang inupahang bahay. Humanap ka ng paraan upang ipadala ito ng anonimo kay Ricardo. Ang iba ay siya na ang gagawa. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kinabukasan, kumuha ako ng courier at nagpadala ng isang blankong sobre na naglalaman lamang ng address na iyon patungo sa bahay ni Ricardo, nang walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Alam kong ang kanyang pagdududa at nasaktang pagkalalaki ang magtutulak sa kanya na pumunta doon. Samantala, sa mga araw na iyon, nararanasan na ni Ricardo ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Matapos ang iskandalo sa ospital, hindi na siya nakapagpakita sa trabaho dahil sa matinding kahihiyan. Nagkulong lamang siya sa bahay at nagpakalunod sa alak. Si Ginang Consuelo, pagbalik mula sa ospital, ay lubos ding nasira. Buong araw siyang umiiyak at nagmumura sa kapalaran. Ang kanilang buong pamilya ay nalubog sa isang kapaligiran ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Malamang, sa kalasingan, iniisip pa rin ni Ricardo si Sofia. Maaari niya siyang kinasusuklaman. Ngunit sa parehong oras, marahil ay sinubukan niyang bigyan siya ng katwiran. Niloloko ang sarili na mahal pa rin siya nito, na ang bata ay sa kanya pa rin. Siya ay nasa isang napakahindi matatag at tensiyonadong estado. At gaya ng hula ni Victor, noong gabing dumating ang courier at natanggap ni Ricardo ang misteryosong liham, hindi na siya nakapag-isip ng matino. Kahit nahihilo pa sa ininom na alak, sumakay siya ng taxi at nagpunta sa nakasaad na address. Ito ay isang maruming working class area na may mga sira-sirang bahay na matatagpuan sa isang madilim at mamasamasang eskinita sa labas ng lungsod. Isang lugar na lubos na kabaligtaran ng marangyang penthouse na pinangarap niyang itayo kasama si Sofia. Naghahanap siya ng tamang numero. Ang buong bakuran ay amoy basura at imburnal. Mula sa lahat ng dako ay naririnig ang pagtatalo. Away, iyak ng mga bata. Ito na. Ang paraiso ng kanyang prinsesa, si Sofia. Paglapit sa sira-sirang silid na may mahinang pintuan na gawa sa kahoy, narinig niya ang pamilyar na tawanan mula sa loob. Ito ang boses ni Sofia, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaking may mababa at magaspang na boses. Kuminig ang puso ni Ricardo. Lumapit siya ng nakatypto at sumilip sa butas. Ang larawan na nakita niya ay nagpatayo sa kanya. Nakaupo si Sofia sa kandungan ng isang lalaki na walang damit hanggang baywang, na ang katawan ay puno ng tattoo. Siya si Dante's car. Niyayakap at hinahalikan nila ang isa't isa. Nang walang hiya, sa mesa sa tabi ay may mga hindi nauubos na bote ng beer at isang tumpok ng pera. Tingnan mo, sabi ni Sofia, habang tumatawa na nagbibilang ng pera. Ang bobo na ito ay napakabilis magtiwala. Ilang beses lang akong umiyak
At kinuha niya ang lahat ng pera sa account at ibinigay sa akin ang halos 3 milyong pesos. Sapat na para bayaran mo lahat ng utang mo. Maaari na tayong umalis dito. Magaling. Malakas na natawa si Scar. Kinurot ang pisngi ni Sofia. Hindi ko nilibre ang pagkain sa iyo. Pagkatapos mong manganak sa asong ito, ipupulot natin siya kung saan at hahanap ng bagong tanga. Maraming mayayaman na nangangarap ng tagapagmana. Siyempre, malalim na sabi ni Sofia, kahit medyo naawa ako sa kanya. Makikita mo sana ang kanyang mukha nang malaman niya na baog siya. Napakaawa. Bukod sa pagiging tanga, wala siyang silbi. Wala akong pakialam sa kanya. Tara, uminom na lang tayo para sa ating tagumpay. Nag-inuman sila ng bote. Malakas na tumatawa at pinag-uusapan ang kanilang maliwanag na kinabukasan na itinayo sa panloloko at pera ng iba. Sa labas, nakatayo si Ricardo na parang tinamaan ng kidlat. Ang bawat salita nila, parang libong kutsilyo, ay tumagos sa kanyang puso. Idiot. Walang silbi. Tanga. Nakinabit. Lahat ng kanyang kinakatakutan, ang lahat ng pinakamahihiya, ay naging katotohanan. Niloko siya. Niloko ng walang hiya at malupit ang babaeng mahal niya na handa niyang iwan ang kanyang asawa ay naging isang makamandag na ahas. Ang pagkalasing ay agad na nawala. Napalitan ng matinding galit, paninibugho, na kayang sunugin ang lahat. Hindi na siya nag-isip. Dumugo ang kanyang ulo. Humakbang siya ng ilang hakbang, tumakbo, at buong lakas na sinira ang mahinang kahoy na pinto. Ang kahoy na pinto ay bumagsak ng malakas mula sa kanyang mga bisagra. Naginulat ang buong maruming bakuran. Lumipad ang mga pira-piraso. Pumasok si Ricardo sa silid na parang nasugatan na toro na may mga matang namumula sa galit. Amoy alak at galit siya. Si Sofia at Dante, na nag-aaway sa lumang kama, ay napakislot sa gulat. Biglang itinulak ni Dante si Sofia at nagmamadaling isinuot ang kanyang pantalon na nakakalat sa tabi ng kama. Malakas na sumigaw si Sofia at nagtakip ng kumot. Tinakpan ang kanyang halos hubad na katawan. Mga walang hiya, mga hayop! Umungol si Ricardo, nawalan ng kontrol. Sumugod siya kay Dante gamit ang kanyang mga kamao. Sino ka? Naglakas loob kang matulog sa aking asawa? Ang bulag na paninibugho ay nagpabaling sa kanya. Nakalimutan na sa harap niya ay isang malaki, maskulado na gangster na mas malakas sa kanya ng maraming beses. Ang suntok ni Ricardo, isang manggagawa sa opisina, na sanay na umupo sa mesa, ay mahina at walang ingat. Madaling umiwas si Dante. Bahagyang iniligay ang kanyang katawan. Tanungin mo siya kung kaninong asawa siya, sabi niya. Habang tumango kay Sofia, na nanginginig sa sulok, ang mga salitang ito, ang naging huling patak. Lubos na nawala sa katinuan si Ricardo, at muling sumugod. Ngunit hindi siya kalaban ni Dante. Madaling hinawakan ng gangster si Ricardo sa pulso, at pinihit ang kanyang braso sa likod. Ah! Sumigaw si Ricardo sa sakit. Malakas siyang sinipa ni Dante sa tiyan. Yumuko si Ricardo. Namutla ang kanyang mukha. Ngunit hindi doon natapos si Dante. Nagbigay siya ng isang malakas na suntok sa mukha ni Ricardo. Isang tuyo at malakas na tunog ang narinig. Bumagsak si Ricardo sa malamig na sementadong sahig. Dumugo ang kanyang ilong at bibig. Wag! Wag mong saktan siya, bulong ni Sofia. Nakabawi. Manahimik ka, sigaw ni Dante sa kanya. Usapan ito ng mga lalaki. Hindi dapat makialam ang mga babae. O naaawa ka sa kanya. Lumapit siya sa nakahiga na si Ricardo at malakas na sinipa siya sa tadyang. Sino ka para sumugod dito? Alam mo ba kung sino ako? Ang mga anak-anakang tulad mo. Tuturuan ko na huwag makialam sa mga bagay ng iba. Patuloy niyang walang awa na binugbog si Ricardo, na nakabaluktot sa sahig hindi na makalaban. Ang bawat suntok ay malakas at tumpak. Tanging magagawa ni Ricardo ay takpan ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay. Lumabas sa kanyang lalamunan ang mga ungol ng sakit. Lubos siyang durog. Nahihiya.
Binugbog siya sa harap ng babaeng mahal niya at ginawa ito ng kanyang kalaban. Ang kahihiyang ito ay mas masakit kaysa libong suntok. Si Sofia, sa sulok, at pinagmamasdan ang kakilakilabot na tagpong ito, ay namutla na parang papel. Hindi na siya nangahas na makialam. Alam niya na, kung magsalita pa siya ng isang salita, siya ang susunod. Ang takot ang nagpatanggal sa lahat. Sa kanyang isip ay isa lamang ang naiisip. Tumakas. Sinamantala na si Dante, sa kanyang galit, ay naglabas ng poot kay Ricardo. Mabilis na kinuha ni Sofia ang tumpok ng pera sa mesa, isinuksok ito sa kanyang bag. Kinuha ang ilang damit, at tahimik na lumabas ng pintuan. Hindi siya lumingon sa lalaking halos mamatay sa bugbog dahil sa kanya, ni sa bata sa kanyang tiyan. Para sa kanya, ang pera at ang sariling kaligtasan, ang pinakamahalaga. Nang mapagod si Dante, huminto siya, dura siya sa nakahiga na si Ricardo, at may paghamak na sinabi. Magpasalamat ka. Nasuwerte ka ngayon. Umalis ka. Bago pa ako magbago ng isip, kapag nagpakita ka ulit dito, gagawin kitang lumpo. Tumingin siya upang hanapin si Sofia, ngunit walang tao sa silid. Nawala rin ang tumpok ng pera sa mesa. Bitch! Balak mo akong lokohin? Umungol siya sa galit at hinabol siya. Iniwan si Ricardo na nakahiga sa putik ng pagtataksil at sakit. Nakahiga si Ricardo sa sahig. Masakit ang buong katawan niya. Narinig niya ang pagkabali ng kanyang tadyang pagkatapos ng suntok ni Dante. Siya ay durog. Ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong ay hindi humihinto, nahalo sa dumi sa sahig. Nawala sa kanya ang lahat. Asawa, anak, pera, dangal, at ngayon ay ang kanyang kalusugan. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang matinding sakit sa kanyang dibdib ay nagpatumba sa kanya muli. Umiyak siya. Ang mainit na luha ay dumaloy sa kanyang binugbog na mukha, nahalo sa dugo at dumi. Umiyak siya sa kanyang katangahan, sa kanyang trahedyang kapalaran. Noong araw, nasa kanya ang lahat. Isang maganda, matalino, at mapagmahal na asawa. Isang matatag na trabaho. Isang mayaman na pamilya. Ngunit siya mismo ang sumira sa lahat dahil sa ilusyon na pagmamataas at mababang pagnanasa. Itinakwil niya ang pinakamahalagang tao upang habulin ang isang ilusyon, ang isang makamandag na ahas sa balat ng anghel. At ngayon, binabayaran niya ang napakataas na presyo, ang presyo ng pagtataksil. Kami ng kapatid ko ay hindi alam ang tungkol sa duguan na away na ito. Alam lang namin na ang aming plano na parusahan ang iba ay kalahating nagtagumpay. Si Sofia at ang kanyang kasintahan ay nalantad. At nakita ni Ricardo ang lahat ng kanyang sariling mga mata. Ngunit, hindi namin inaasahan na magiging napakalupit at trahedya ang lahat. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ako ng isang hindi pamilyar na numero. Sa kabilang linya ay isang mahinang boses ng lalaki. Emilia, ako ito. Tulungan mo ako. Si Ricardo ito. Ginamit niya ang huling lakas niya para tawagan ako. Ang nag-iisang tao na naisip niya sa sandaling iyon. Hindi ako pumunta para iligtas si Ricardo. Pagkatapos ng mahinang tawag na iyon, malamig kong ibinaba ang telepono at pinadalhan siya ng isang mensahe lamang. Ang numero ng emergency ay 911. Ayusin mo ang sarili mo. Maaaring may magsabi na malupit ako. Ngunit hindi ko malimutan ang ginawa niya at ng kanyang pamilya sa akin. Ang aking kabutihan ay niyurakan ng napakaraming beses at hindi ko na pinahihintulutan ang aking sarili na magpakita ng Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ko na natagpuan si Ricardo ng mga residente ng bahay na iyon at tinawag ang ambulansya. Siya ay nasa malubhang kalagayan. 2 bali na tadyang rupture ng spleen at concussion. Nanatili siya sa ospital ng mahigit 1 buwan. Wala sa tabi niya si Sofia, ni ibang kamag-anak, maliban sa kanyang basag at matanda ng ina, upang mabayaran ang malaking bayarin sa ospital. Si Ginang Consuelo ay tumakbo sa mga kakilala. Nang hiram ng pera, ang kanilang pamilya ay nasa bingit ng kahirapan. Pagkatapos ng paglabas ni Ricardo,
Dumating ang araw ng aming pagdinig sa korte para sa declaration of nullity of marriage. Pumasok ako sa courtroom na may ganap na ibang pakiramdam, nang walang takot at sakit. Hindi lamang ako pumunta dito upang tapusin ang kasal, kundi upang humingi din ng hustisya. Naroroon din si Ricardo. Mukha siyang kawawa at payat. Ang kanyang dating matangkad na figura ay nakayuko. Ang kanyang likod ay bahagyang baluktot, bunga ng pambubugbog. Nakatayo siya sa upuan ng akusado sa tabi ng public attorney. Wala siyang pera para sa isang private attorney. Si Ginang Consuelo ay nakaupo sa likuran, mas matanda ng 10 taon, na may walang laman at nakalubog na mga mata. Mabilis na natapos ang pagdinig. Dahil malinaw naman ang lahat, ang aking kapatid, abogado na si Victor Perez, ay nagsalita ng malinaw at may kumpiyansa. Ipinakita niya ang lahat ng ebidensya ng pagiging baog ni Ricardo, ang aking sakripisyo, at paghihirap sa loob ng 5 taon. At ang pinakamahalaga, ipinakita niya ang hindi mapapasubalian na ebidensya, na palihim na kinuha ni Ricardo, ang halos 3 milyong pesos mula sa joint account para sa kanyang kabit. Kagalang-galang na hukom, umalingaw-ngaw ang boses ni Victor sa bulwagan. Ang mga aksyon ni Ginoong Ricardo Perez ay hindi lamang isang matinding paglabag sa katapatan ng mag-asawa, kundi nagpapakita rin ng mga palatandaan ng pagtatago ng pinagsamang ari-arian. Ang halagang halos 3 milyong pesos ay bunga ng pawis at luha. Resulta ng pagtatrabaho ng aking kliyente, si Doktora Emilia Perez. Ginastos ni Ginoong Ricardo Perez ang perang ito sa pagpapanatili ng isang manloloko na nagdulot sa aking kliyente ng malaking pinsala sa material at moral. Hinihiling namin sa korte na maglabas ng patas na desisyon at obligahin si Ginoong Ricardo Perez na ibalik ang lahat ng iligal na kinamkam na halaga. Nakatayo si Ricardo, nakayuko, at hindi makapagsalita. Ang kanyang abogado ay mahina lamang na sinubukan na mag-apela na ang kanyang kliyente mismo ay biktima ng panloloko, ngunit hindi nito kinansela ang kanyang kasalanan. Sa wakas, ang korte ay nagpahinga para sa deliberasyon. Pagbalik, binasa ng hukom ang hatol sa isang mahigpit na boses. Matapos suriin ang lahat ng materyales at kaso, napatunayan ng korte ang psychological incapacity ng nasasakdal. Kaya naman, nagpasya ang korte. Ang petisyon ni Ginang Emilia Perez ay pinagbigyan. Ang kasal sa pagitan ni Ginang Emilia at Ginoong Ricardo ay itinuturing na annulled at walang bisa mula pa sa simula. Tungkol sa ari-arian. Dahil sa katotohanan ng pagtatago ng pinagsamang ari-arian ni Ginoong Ricardo, nagpasya ang korte na ilipat sa buong pag-aari ni Ginang Emilia ang apartment at sasakyan. Tungkol sa pondo, obligahin si Ginoong Ricardo Perez na bayaran si Ginang Emilia ng halagang 2 milyong pesos bilang kaukulang halaga sa kanyang kontribusyon sa budget ng pamilya. Ang martilyo ng hukom ang nagtapos sa buong kuwento. Nagtagumpay ako. Nanaig ang hustisya. Hindi lamang ako nagkaroon ng kalayaan, kundi naprotektahan ko rin ang aking kinita sa hirap. Tumingin ako sa aking kapatid at ngumiti. Tumango siya bilang tugon na may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Pagkalabas sa courtroom, nakaramdam ako ng hindi kapani-paniwalang ginhawa. Tila nawala ang isang mabigat na pasanin mula sa aking mga balikat. Ang araw sa labas ay maliwanag at mainit. Huminga ako ng malalim. Nilanghap ang amoy ng kalayaan. Sa likuran ko, narinig ko ang hikbi ni Ricardo. Bumagsak siya sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Nawala sa kanya ang lahat. Asawa, ari-arian. At ngayon ay may utang pa siya ng malaking halaga. Lumapit si Ginang Consuelo sa kanya. Umiyak sila ng magkasama sa kawalan ng pag-asa at kahihiyan. Hindi ako lumingon. Naglakad ako nang may pagmamataas at kumpiyansa. Naiwan na ang nakaraan. Sa harap ko ay naghihintay ang isang bagong kabanata ng aking buhay. Isang kabanata kung saan wala na siya. Ang hatol ng korte ang naging huling suntok na tuluyang sumira sa mundo ng pamilya Perez. Ang marangyang apartment na ipinagmamalaki ni Ginang Consuelo ay hindi na sa kanila. Ang mamahaling kotse na ginamit ni Ricardo
upang ihatid ang kanyang kabit, ay bumalik sa tunay nitong may-ari. Ang natitira na lamang sa kanila ay ang lumang bahay ng magulang at isang utang na 2 milyong pesos. Ngunit hindi pa nagtatapos ang trahedya doon. Ang kuwento ng pamilya Perez, na may halos cinematic na detalye, ay naging pangunahing paksa ng tsismis sa buong lugar. Ang mga kwento kung paano naging baog ang magandang at matagumpay na anak ng direktor, kung paano nilagay sa lugar ng manugang ang masamang biyenan sa korte, kung paano inalagaan ng buong pamilya ang tagapagmana ng isang gangster, ay ipinapasapasa na lumalaki ang mga bagong detalye. Si Ginang Consuelo, na buong buhay na namuhay para sa reputasyon, ay hindi na nangahas na lumabas ng bahay. Bawat paglabas sa kalye ay sinasabayan ng mga mausisang tingin at bulungan sa likuran. Tingnan mo, iyan si Ginang Perez, na ang anak ay hindi makapanganak. Sa labas ay napakahalaga, ngunit inalagaan ng apo ng iba. Ito na, ang karma, sabi nila. Ang dating manugang niya ay isang napakahusay na doktor. Ngunit labis niya itong pinahirapan. Kaya ito ang nangyari sa kanya. Ang mga salitang ito, kahit na binigkas ng pabulong, ay araw-araw na sumasakit sa kanyang dangal. Hindi niya kinaya ang kahihiyan, ang sama ng loob, galit, at pagkabigla mula sa korte, ay tuluyang nagpahina sa kanyang mahina na kalusugan. Isang umaga, ay natagpuan siyang walang malay sa gate ng bahay. Sa ospital, na-diagnose siya ng stroke. Kinuha ng sakit ang kalahati ng kanyang katawan. Siya ay naparalisa. Naging hindi malinaw ang kanyang pananalita. Naging nakatali siya sa kama. Ganap na umaasa sa iba. Si Ginang Consuelo, ang babaeng minsan ay namuno at nang insulto sa pamamagitan ng mga salita, ay hindi na makapag-usap ng 2 salita. Isang kabalintunaan ng kapalaran. Ngayon, si Ricardo na ang nag-iisang nagdadala ng lahat ng pasanin. Inalagaan niya ang kanyang paralisadong ina at iniisip kung saan kukuha ng pera para bayaran ang utang. Hindi na siya makabalik sa kanyang dating trabaho. Dahil sa kahihiyan, sa ibang lugar, hindi siya tinatanggap. Ang peklat sa kanyang mukha at baluktot na likod pagkatapos ng pambubugbog ay nagpapalayo sa mga employer. Nagsimula siyang magbenta ng mga huling mahahalagang bagay mula sa bahay. Muebles, telebisyon, ang mga huling alahas ng kanyang ina. Ang pera ay napunta sa gamot at pagkain. Mula sa isang matagumpay na manager, siya ay naging walang trabaho. Naninirahan sa kahirapan. Ang pisikal na paghihirap at pagdurusa ng kaluluwa ay mabilis na nagpabagsak sa kanya. Madalas siyang nakaupo mag-isa sa dilim, nakatingin sa walang kilos na ina, at nagtatanong, bakit ganoon ang nangyari sa kanyang buhay? Sinisi niya ako. Sinisi si Sofia. Sinisi ang kapalaran. Ngunit hindi siya nangahas. Naaminin na siya mismo ang may kasalanan, ang kanyang kaduwagan, pagiging makasarili, at pagiging snob ng kanyang pamilya. Hinamak nila ako dahil sa pagiging baog. Handa akong ipagpalit sa isang incubator na magbibigay sa kanila ng tagapagmana at prestihiyo. Pinahahalagahan nila ang isang tao batay sa kanyang kakayahang magkaanak at estado. At ngayon ay binayaran nila ang kanilang malupit at hindi makatuwirang pananaw. Ang inaasam na apo ay naging panloloko. Ang pagmamalaki ng pamilya ay baog. At ang hinamak na manugang ang nag-iisang makapagliligtas sa kanila. Ngunit sila mismo ang nagtulak sa kanya palayo. Ito ay agarang karma para sa kanilang kalupitan at pagiging makasarili. Isang maulan na gabi, habang tinatapos ko ang aking shift, lumapit sa akin ang isang nurse. Doktora Perez, may naghahanap po sa inyo, sabi ng dati ninyong asawa. Kuminig ang aking puso. Ricardo, bakit siya dumating? Gusto kong tumanggi. Ngunit may nagtulak sa akin na magbago ng isip. Lumabas ako. Sa ilalim ng malakas na ulan, sa pasukan ng ospital, nakatayo si Ricardo. Nakasuot siya ng luma at maruming damit. Payat ang mukha niya. May bigote. Mas lalo pang kapansin-pansin ang peklat sa kanyang mukha. Wala na siyang kamukha ng dating malinis na manager. Nang makita niya ako, tumakbo siya.
Hindi pinapansin ang ulan. Hindi siya nangahas tumingin sa aking mga mata. Emilia, simula niya. Habang nag-aalangan, si Mama. Sobrang sama na ng pakiramdam niya, sabi ng mga doktor. Kailangan niya ng bagong mamahaling gamot. Iyon lang ang makakatulong. Ngunit wala na kaming pera. Ibinenta ko na ang lahat. Ako ay nagmamakaawa sa iyo. Nagtaas siya ng tingin sa akin. Puno ng kawalan ng pag-asa at pagmamakaawa. At pagkatapos ay gumawa ng isang hindi kapani-paniwala. Lumuhod siya mismo. Sa malamig na lusak. Emilia, alam kong wala akong karapatang humingi sa iyo. Kami ni Mama ay napakalupit sa iyo. Ngunit nagmamakaawa ako. Para sa lahat ng nangyari sa pagitan natin. Iligtas mo ang aking mama. Namatay na siya. Ako ang magiging alipin mo. Babayaran ko ang utang habang buhay. Iligtas mo lang siya. Umiyak siya. Nahalo ang kanyang luha sa ulan. Tiningnan ko ang lalaking nakaluhod. Paano man? Ang kanyang ina ay isang may sakit at ang pagliligtas ng mga tao ang aking tungkulin. Ngunit agad na bumalik sa aking alaala ang 5 taon ng impyerno, ang mga mapait na concoction, ang mga insulto, ang eksena kasama ang kabit sa aking opisina. Naalala ko ang kanyang mga salita. Baog, walang silbi. Naglaho ang awa. Hindi ko makalimutan. Hindi ko mapatawad. Tumayo ka, sabi ko sa isang malamig na boses. Ang pagliligtas ng mga tao ay trabaho ng ospital. Hindi personal kong trabaho. Kung kailangan ng gamot ng iyong ina, mayroong mga social program para sa mga mahihirap. Mag-apply ka at wala na tayong anuman sa pagitan natin. Ngunit matagal na iyon. Hindi na maghihintay si Mama. Pilit niyang nagmamakaawa. Iyan ang problema mo. Sagot ko. Nang ikaw at ang iyong ina ay kinukutya ako, inisip niyo ba ang aking damdamin? Nang ginastos mo ang aking pera sa kabit, inisip mo ba na balang araw ay kakailanganin ito ng iyong ina upang iligtas ang kanyang buhay? Kung ano ang itinanim mo, iyon ang aanihin mo. Ito ang batas ng karma. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod ako at umalis. Nang hindi binibigyan siya ng pagkakataon na magsalita pa ng anuman, narinig ko sa likuran ko ang kanyang mahinang tawag, na hinaluan ng pag-iyak at tunog ng ulan. Hindi ako lumingon. Naglakad ako ng matatag at may kumpiyansa. Hindi ako isang santa. Ako ay isang ordinaryong babae na nagmahal, nagpakasakit, at nasaktan. At may karapatan akong hindi patawara ang mga yumurak sa aking buhay. Malungkot na makita ang isang taong nakaluhod na nagmamakaawa para sa awa mula sa taong kanyang inapi. Sa sandaling iyon, wala akong naramdamang pagkamalaki. Tanging pait mula sa pagkilala sa kahinaan at kababaan ng tao. Ang pagmamakaawa ni Ricardo ay hindi nagmula sa tapat na pagsisisi, kundi sa pagiging makasarili. Humingi siya ng tulong para iligtas ang kanyang ina. Ngunit hindi niya kailanman taos-pusong humingi ng tawad para sa sakit na idinulot nila sa akin. Ito ang patunay na kahit sa pinakamababang kalagayan, ang isang tao ay maaaring hindi pa rin makaunawa sa kanyang mga pagkakamali. At ito ang kanyang pangunahing trahedya. Habang si Ricardo at ang kanyang pamilya ay nalulunod sa lumangoy na nilikha nila sa ibang bahagi ng lungsod. Ang ibang kalahok sa dramang ito ay hindi rin nakatakas sa pagbabayad. Si Sofia at Dante, matapos magnakaw ng halos 3 milyong pesos, ay tumakas. Inakala nila na maaari silang mamuhay ng masarap, ngunit nagkamali sila. Si Dante's car ay isang sugapa sa sugal. Ang kanyang mga utang ay hindi lamang mga pautang, kundi mga pagkalugi sa isang malaking illegal na kasino na hawak ng isang kilalang kriminal na grupo. Ang ninakaw na pera ay hindi niya ibinalik sa mga nagpautang, kundi muli niyang sinugal, umaasa na makakabawi. Natural, nawala niya ang lahat ng pera. Nagsimula ang isang tunay na paghahanap sa kanya at kay Sofia. Kinailangan nilang magtago. Parang mga daga na palaging nagpapalit ng tirahan. Ang marangyang buhay na pinangarap ni Sofia ay naging walang hanggang takot at pagtakas. Ang pagbubuntis ay nagpapahirap sa paggalaw. Si Dante,
Pagkatapos mawala ang lahat ng pera, ay muling naging isang malupit na gangster. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit kay Sofia. Ang pambubugbog at pag-insulto ay naging pang-araw-araw na pangyayari. Mula sa pagiging reyna, siya ay naging punching bag ng kanyang kasintahan. Sa huli, nahuli sila ng pulisya. Hindi lamang dahil sa mga utang sa mga gangster, kundi pati na rin sa kaso ng panloloko na maagang isinampa ng aking kapatid sa mga awtoridad na may hindi mapapasubalian na ebidensya, mga pahayag ni Ricardo, mga recording, mga pagpapalitang mensahe, hindi sila makakaiwas. Si Sofia, bilang utak ng panloloko, ay nakulong ng 7 taon. Sa kabila ng pagbubuntis, nakulong si Dante ng 10 taon. Dagdag pa ang mga karagdagang termino para sa pautang at pagdulot ng mga pinsala sa katawan. Sa korte, mukhang payat at basag si Sofia. Hindi maitago ng kanyang malaking tiyan ang kanyang kawalan ng pag-asa. Nagbayad siya ng napakataas na presyo para sa kanyang kasakiman. Ang bata, na ginamit niya bilang kasangkapan ng panloloko, ay dapat ipanganak sa bilangguan. Tungkol kay Ricardo, pagkatapos ng aking pagtanggi, siya ay tuluyang nasira. Nang walang pera, hindi nakakuha ng sapat na paggamot si Ginang Consuelo, at pagkalipas ng ilang buwan, ay namatay ng mag-isa sa paghihirap. Kinailangan ni Ricardo na siya mismo ang maglibing sa kanyang ina. Ang lumang bahay ay kinuha ng bangko para sa pagbabayad ng kanyang utang sa akin. Naging walang tirahan siya. Upang mabuhay at mabayaran ang utang, pumasok siya sa pinakamabigat na pisikal na trabaho. Madalas siyang nakikita sa mga construction site, isang nakayukong lalaki na may peklat sa mukha, tahimik na nagdadala ng mga sako ng semento. Mula sa isang manager, siya ay naging isang manggagawa. Ang bawat patak ng pawis, ang bawat sakit sa katawan, ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang siklo ng matinding paggawa at pagsisisi. Ito ang kanyang habambuhay na sentensiya. Naabutan ang lahat ng karma. Nang humupa ang bagyo, muling naging maliwanag ang aking langit. Determinado kong isinara ang madilim na pahina ng nakaraan. Wala na akong pakialam sa kanilang kapalaran. Natanggap nila ang nararapat sa kanila. Nagsimula ang aking sariling kuwento. Isang kuwento ng muling pagsilang at kaligayahan. Hindi ako lumubog sa pagdurusa, kundi ginawa kong lakas ang sakit. Lubos akong nagpakabisa sa trabaho. Ang aking talento at dedikasyon sa trabaho ay naglagay sa aming departamento sa pinakamahusay sa bansa. Nagligtas ako ng maraming buhay. Nagpaanak ng daan-daang sanggol. Ang bawat iyak ng bata, ang bawat masayang ngiti ng ina, ay nagpapagaling sa mga pilat sa aking kaluluwa. Pagkalipas ng 2 taon, ako ay itinalaga bilang Assistant Director for Medical Affairs. Naging isa ako sa pinakabata at pinakamatagumpay na executive sa industriya. Nahanap ko ang kapayapaan hindi lamang sa aking karera, kundi pati na rin sa buhay. Hindi ako nagmadaling maghanap ng bagong pag-ibig. Nagsimula akong matutong mahalin at alagaan ang aking sarili. Isang bagay na nakalimutan ko sa loob ng 5 taon ng kasal. Naglakbay ako, natuto ng mga bagong bagay. Nakipagkita sa mga kaibigan. Nagkaroon ng oras sa pamilya. At ang kaligayahan ay kusang dumating sa akin. Sa isang internasyonal na komperensya ng medikal, nakilala ko si Dr. Roger, ang aking dating kaklase. Siya ay naging isang mahusay na doktor din, ang head ng pediatrics department. Siya ay kalmado, matino, at may mabuting puso. Alam niya ang aking kwento. Ngunit hindi mula sa mga tsismis, kundi mula sa mga magkakasamang kaibigan. Hindi siya humahatol, kundi nakikiramay lamang, at humahanga sa aking lakas. Nagsimula kaming mag-usap, magbahagi ng mga saloobin tungkol sa trabaho at buhay. Sa tabi niya, naramdaman ko ang kapayapaan at proteksyon. Pinahahalagahan niya ako bilang isang tao. Ginagalang ang aking karera at nauunawaan ang lahat ng pinagdaanan ko. Ang aming pag-ibig ay lumitaw ng natural at madali, na parang isang tag-ulan na nagpawi ng lahat ng alikabok ng nakaraan. 1 taon na ang lumipas. Nag-propose siya sa akin sa tuktok ng bundok.
sa harap ng napakagandang paglubog ng araw. Ang aming kasal ay mainit at maginhawa. Ang aking mga magulang at kapatid ay humawak sa aking kamay. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa kaligayahan. Alam nilang sa wakas ay natagpuan ko na ang aking tahimik na kanlungan. Ang aking bagong buhay ay puno ng tawanan. Nagkaroon kami ng kambal, isang lalaki, at isang babae. Tinitingnan ang mga natutulog na sanggol. Naunawaan ko na ang kaligayahan ay kung minsan ay dumarating ng huli, ngunit hindi ka nito kailanman nakakalimutan. Ako ay isang phoenix na may scalpel sa kamay, na minsan ay nasunog sa apoy ng pagtataksil at kasinungalingan. Ngunit mula sa abo ay muling nabuhay ako. Naging mas malakas at mas maliwanag. Ang aking kwento ay patunay na gaano man kaibagsak ng buhay, huwag mawawalan ng pag-asa at paniniwala sa sarili. Bumangon ka. Lumaban at lumaban. Dahil pagkatapos ng ulan ay laging may araw. At pagkatapos ng bagyo, ay may bukang liwayway na mas maganda kaysa dati. Ang kakayahang bumitaw ay hindi kahinaan, kundi karunungan na nagpapalaya sa iyo. At ang batas ng karma, maaga o huli, ay palaging magiging patas sa lahat.